Hollywood TV. One minute, wika ni JD kay Tony. Kapag kuwan ay dinukot niya mula sa bulsa ng kanyang pantalon ang kanyang cellphone. Napakunot noo siya nang makita ang pangalang nakarehistro sa LCD. I was about to say something totally mushy and humiliate myself. You ruined the moment. Wika niya kay Ice. Humagikgik si Ice. Hindi pa kayo nakapag-usap? Tanong nito. Excited? Sarkastikong tanong niya. Bakit ka ba tumawag? I have a good news and bad news. At kailangan mong sabihin ngayon? Hindi makapaniwalang bulalas niya. Tigilan mo ako, Juan Diego. Wika ni Ice. Makikinig ka ba o hindi? Anong gusto mong mauna? Bad news muna. Dinukot ang anak ni Akira. Shit! Bakit ngayon pa? Ano ang good? May heart donor na si Tony. Match pero hindi pa nalalagutan ng hininga ang donor. Pero malapit na. Nakikinakinit ako na. You're a heartless freak. Sabi niyang natatawa rin. But that is great news. Nag-thumbs up sign siya kay Tony. Bago ka mag-rejoice, medyo may sabit. Wika ni Ice. Bakit? Nag-aagaw buhay pa ang pasyente. Ano bang nangyari? Aksidente? Tanong niya. Usually hindi nila nalalaman na may available donor until after the time of death. Binaril. Sagot nito. Bigla ay nabuo ang puzzle sa utak niya. Asawa ni Akira? Oo. Mahinang tugon nito. Tumayo siya at naglakad para lumayo sa kama. Nang malaman ni Akira ang tungkol sa paghahanap niya ng heart donor para kay Tony, pumirma ito pati ang asawa nitong maging organ donors. Sa ilang libong mga taong nasa listahan, isa si Hinamori sa nagmatch kay Tony. Si Akira mismo ang tumawag dito sa HQ. Ayaw man daw niyang mamatay si Hinamori. Realistic daw siya. Kung hindi niya kayang sagipin ang kanyang asawa, gusto niyang masigurong maililigtas ang kanyang anak. Paliwanag ni Ice. Ang gusto niya tayo ang lumakad in exchange for? Napatiimbagang siya. Pupunta ako dyan na tayo mag-usap. Okay, sabi nito. Anong sasabihin mo kay Tony? Wala. Pinigilan niya ang sarili niyang lingunin ng dalaga. Anong wala? Dapat sabihin mo sa kanya ang totoo upang maintindihan niya o sabihin mo na lang na mahal mo siya. Basta ako ang bahala. Sure, ikaw rin naman ang kawawa. Tinapos niya ang tawag. Huminga muna siya ng malalim bago niya hinarap si Tony. He plastered a smile on his face. Okay, so where were we? You were about to say something mushy and humiliate yourself. Ulit nito sa sinabi niya kanina. I'm in deep shit. Umupo ulit siya sa gilid ng kama nito. Tungkol doon, sasabihin ko lang naman sana sa'yo na sorry sa lahat ng ginawa ko. Hindi ko na kasi matiis na maghihintay ka sa wala kaya gumawa na ako ng paraan para magkita kayo ni Clark. Naiintindihan ko yun. Hindi ko rin masisisi si Clark kung pumayag siya dahil alam ko kung gaano kakawalang hiya kapag may gusto kang gawin. Hinawakan nito ang kamay niya at tinitigan siya ng mataman. Nasagasaan nga lang ang pride ko dahil hindi naman pala niya talaga ako gustong pakasalan. You're such a dickhead, JD. Tony, hindi ka inalok ni Clark ng kasal dahil doon? Ginawa niya iyon dahil tuluyang nahulog ang loob niya sa'yo nang magkita kayo. Nang makita kanyang hindi naniniwala, ito ay nagpaliwanag pa siya. Kahit ayoko siyang ipagtanggol, mas mabuti ng patas ang laban. Hindi ko inaasahang mag-aalok kaagad siya ng kasal sa'yo. Ang objective ko lang ay magkakilala kayo ng personal at maging masaya ka. Pero nung inalokan niya ng kasal, saka ko na lamang seryoso siya. At mahal kita. Ayokong magpakasal ka sa kanya. Magpapakasal ka ba sa kanya? Pigil ang hiningang tanong niya. Umiling ito. Bago ka pa dumating nasabi ko na kay Clark na hindi ko kayang magpakasal sa kanya. Napabuga siya ng hangin. God thank you.
Bakit? Dahil mahal kita. Wika nito saka nahihiyang tinakpan ng una ng mukha nito. He could not help himself. He grinned and grabbed the pillow. Baka hindi ka makahinga niyan. Tumaas ang isang kilay nito. Bakit nakangisi ka? Dahil hindi ka magpapakasal kay Clark. At dahil mahal mo ako. Hinawakan niya ang mga kamay nito at hinagkan ang mga iyon. I have something to tell you too. Ano yun? I want you to know that I love you too. Nanlaki ang mga mata nito kasabay ng pagtutok nito sa dibdib. Aatekehin yata uli ako. Nataranta siya. Tatawag ako ng doktor. Hoy, sandali. Anito sa bagay pigil sa braso niya nang akmang tatayo siya. Okay lang ako. Sigurado ka? Oo. She sounded breathless but she looked overwhelmed and happy. Sabihin mo nga uli. Ang alin? Hinablot nito ang unan at umakmang babatuhin siya niyon. Sige na nga. Kunwari ay napipilitang sabi niya. I love you. Mahal kita. Tama na. Nahihilo na ako. Tumatawang awat nito sa kanya. Humiga ka nga. Ibinalik niya ang unan sa kama at inayos niya ang pagkakahiga nito. Kapag kuwan ay hinalikan niya ito. Kung hindi lamang dahil sa kailangan pa niyang gawin, nasa alapaap na sana siya ng mga sandaling iyon. Daig pa niya ang nagdroga sa sobrang pagkahay. Tony, ayoko sanang umalis, kaso kailangan. Kaya pagdating ng mami mo, uuwi ako. May trabaho kami ni Ice. Kapapanganak lang niya nung isang buwan He smiled. Alam mo naman ang isang yun, kaya nga dapat ko siyang kumbinsihing huwag nang sumama. Makikinig ba naman yun? Hindi. Tumawa ito. Okay, ingat ka, kayo pala ni Ice. Hindi niya kayang sabihin dito ang totoo, na delikado ang lakad nila ni Ice, na maaari siyang mamatay. Sa halip ay ngumiti siya at umupo uli sa gilid ng kama nito. Siyempre, lalo na ngayon, uuwi agad ako. Dapat lang. Itinukod niya ang mga kamay niya sa magkabilang bahagi ng ulo nito at saka pinaulanan ng halik ang buong mukha nito. Mine, mine, mine. Ikinawit nito ang kamay nito sa kanyang batok at siniil siya ng halik na nagpalipad ng katinoan niya at nagpasentro ng lahat ng dugo niya sa isang bahagi ng kanyang katawan. Mine, sabi nito nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Ipinilig ni JD ang kanyang ulo nang may maramdaman siyang kakaiba. Hindi masyadong madilim sa outdoor parking lot ng ospital kahit alas 11 na ng gabi. Ngunit malayo ang ilaw sa pinagparadahan niya ng sasakyan. Alam niyang hindi na pwedeng magpapasok ng bisita sa ospital mula alas 9 ng gabi, maliban na lamang kung ang taong iyon ang nakatalagang maging bantay ng pasyente. But someone was closing in on him. Halos hindi niya marinig ang mga yabag nito sa semento, ngunit para sa kanyang nasanay ng maging alerto sa kahit kaunting kaluskos, alam niyang may sumusunod sa kanya. Hindi siya lumingon. Binagalan din niya ang paglalakad upang abutan siya nito at para din hindi ito magduda na alam niyang may sumusunod sa kanya. Dumiretso siya sa driver's side ng RAV4. Naramdaman niya mula sa likuran niya ang paglapit ng isang tao. Alam niyang may dala itong punyal dahil kumislap iyon ng tamaan iyon ng liwanag. Napangiti siya at hinayaang lumapit ito. Dinakma niya ang galang-galangan nito sa kahinila at pinilipit ang braso nito. Napahiyaw ito sa sakit kasabay ng paghampas ng katawan nito sa sasakyan. Mabilis na kinuha niya rito ang punyal at itinutok iyon dito. One wrong move and I'll either catch your neck or break your wrist, banta niya. Mr. Altamirano, I'm not looking for a fight. I just want to talk. Right. Sarkastikong wika niya at lalong idinikit ang punyal sa lieg nito. Hindi ito ang lalaking hinabol niya ng nagdaang gabi, kaya interesado siyang malaman kung sino ito. Akishi Ida, Asuka-san said you were tricky. I have to be cautious. Mabilis na paliwanag nito. Who is Asuka? Tanong niya. Our leader. We like to ask for your help. Why should I help him? Sinalubong nito ang mga mata niya. He knows where Akira-san is hidden. Kahit nagulat, pinananatili niyang blanko ang kanyang mukha. Binitawan niya ito ngunit nanatiling hawak niya ang punyal.
Kaya niyang asintahin ito kapag tinangka nitong tumakbo. Kung alam nila lang kung saan nagtatago ang bata, bakit hindi nila tinulungan ito? Pinahid muna nito ang dugong nanulay sa leeg nito. Dulot iyon ang pagkakatusok nito ng dulo ng punyal. Hindi kami makalapit sa pinagdalhan niya sa bata. Maraming nagbabantay sa lugar na iyon. Pero kung aalis si Jean bukas upang magkita kayo, baka sakaling matulungan namin ang bata. Bakit gusto niyong tulungan ang bata? Tanong uli niya. Mukha namang hindi ito altruistic na tao. Dahil ang kanyang ama ang tunay na tagapagmana ng mga Tanaka. Kapag may nangyaring masama kay Akira, ang kanyang anak ang kasunod na magmamana niyon. Tama pala ang hinala niya. Si Akira nga ang apo ni Shiba Kanto. Katatapos lamang makausap ni JD si Akira. Ibinalita nito sa kanya na binawian na ng buhay ang asawa nito. Tinanong siya nito kung tutulungan niya itong mabawi ang anak nito. There was no other option but to say yes. Hindi lamang kinabukasan ng anak nito ang nasa kamay niya kundi ang kinabukasan ni Tony. It never pays to be a hero. He told himself wryly. Siya lamang ang naghanap ng sakit ng ulo. Wala siyang ibang sisisihin. Pagkatapos niyang makausap si Ida, ay hinayaan niya itong mag-report sa amo nito. Wala siyang ipinangako ngunit sa isip at puso niya. Alam niyang hindi niya kayang talikuran si Akira. Gayong nangangailangan ito ng tulong. Naputol ang pagmumuni-muni niya nang tapikin siya ni Ais sa balikat. Kapag kuha na umupo ito sa tabi niya. Are you okay? No, sagot niya kahit napapaligiran sila ng magagandang bulaklak. Nasa hardin sila sa rooftop. Huwag kang mag-alala. Routine na ang heart transplants ngayon. I want to be there. Alam ko pero nangako ka. Paalala niya rito. Right. He made a deal and he would follow through. Bumuntong hininga siya. Sabihin mo nga uli sa akin kung bakit natin pinili ang ganitong buhay? Tumawa ito. Dahil idol natin sina Batman at Robin. Natawa na rin siya. Shit, we're both shitheads. That too. Nakangising sabi nito. They had been doing this for too long. Hindi na niya kailangang ipaalala rito na tuwing sumusugod sila sa teritoryo ng kalaban ay maaaring hindi sila makalabas ng buhay. Sasama ka ba talaga? Worried? When he went to war, he would rather have eyes cover his back than anyone else. Ngunit iba na ang kaso ngayon, may pamilya na ito. If something goes wrong, his voice trailed off. Iba will take care of the kids, dugtong nito. Alam niya iyon bago niya ako pinakasalan. It's for a good cause. Para naman maoperahan na si Love Love for your life. Besides, mas gusto kong mamatay na ginagawa ang gusto ko. And I rather have you covering my back than anyone else. Right back at you, my friend. He smiled. Now, enough of the mash. May bago akong lead. Tawagan mo si Suki. Aniyang ang tinutukoy ay ang kaibigan nilang pulis sa Tokyo. Ikumpirma mo sa kanya kung ano ang totoo. Huwag kang mag-alala, maya-maya lang ay may status na at report na tayo. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.